Sa Ebanghelyo ngayon, malinaw na pinatunayan ni Jesus na ang tinapay na nagbibigay buhay na tinutukoy niya ay ang kanyang sarili. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, baka tandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ang mga salitang ito ni Jesus ay kagulat-gulat at hinahamon ang mga tao na magpasya kung patuloy ba nilang susundan si Jesus o titigil na. Sa Ebanghelyo ayon kay San Juan ay maraming hindi pagkakaunawaan si Jesus at ang kanyang mga tagapakinig. Hindi nila nakitang si Jesus ay nangungusap sa masimbolong pamamaraan, kaya ang kanilang pagtanggap sa mga sinasabi ni Jesus ay literal. Iniisip nila na inaanyayahan silang kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo na para sa kanila ay cannibalism. Sa katunayan, ang ganitong paglalarawan ni Jesus ng pagkain ng kanyang katawan ay paanyaya na pumasok sa mas malalim na ugnayan sa kanya. Ang katawan at dugo ay buhay. Ang pagkain sa katawan at ang pag-inom sa dugo ng isang tao ay simbolikong wika na nangangahulugan ng pagtanggap ng buo sa ibang tao sa kanyang buhay. Ang pagtanggap sa katawan at dugo ni Jesus ay pagtanggap kay Jesus ng buo. Nais ni Jesus na manahan sa ating lahat. At sa ating pagtanggap sa Kanya, makakamtan natin ang bagong buhay, ang buhay ni Jesus. Katulad ni San Pablo, alam na alam niya ang presensya ni Jesus sa kanyang buhay. Kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Ayon sa Katisismo ng Iglesia Katolika, sa banal na komunyon ng katawan at dugo ni Kristo, umuunlad ang pagkakaisa ng nakikinabang kay Kristo. Pinatatawad ang mga kasalanang benyal at pinag-aadya ang Kristiyano sa mga kasalanang mabibigat. Yayamang ang mga buklod ng pag-ibig ng nakikinabang
at si Kristo ay pinalalakas, ang pagtanggap ng sakramentong ito ay nagpapatibay sa kaisahan ng Iglesia, katawang mistiko ni Kristo. Bawat mananampalataya, bawat Kristiyano ay maaaring magkaroon ng karanasan ng buhay ni Jesus sa Kanya. Ito ay kung kakanin natin ang Kanyang katawan at iinumin ang Kanyang dugo na nangangahulugang tinatanggap natin ng buo ang buhay ni Jesus. Bilang isang binyagang Kristiyano, paano mo maipapakitang si Jesus ay nananahan sa iyong buhay? Una, hindi na tayo ginagabayan ng ating sariling mga kalooban, kundi ng Espiritu ni Jesus na sumasa atin at nagbibigay inspirasyon sa atin. Ikalawa, maraming magagandang bagay ang nangyayari sa atin at nagkakaroon tayo ng buong pagtitiwala sa Diyos at ang ating mga takot at pagkabalisa ay tila naglalaho. Kahit na tayo ay nagdurusa, alam natin na binibigyan tayo ni Jesus ng lakas. Ikatlo, si Jesus sa atin ay lumilikha ng pag-ibig na nagbibigay ng kapangyarihan sa atin na patawarin kahit na ang mga nakasakit sa atin. Nagkakaroon ng pagkakaisa at kapatiran. At ikaapat, kapag si Jesus ang naninirahan sa atin, lumalakas ang ating pakikiramay sa mahihinang miyembro ng ating komunidad at nagkakaroon tayo ng pagmamalasakit sa maraming tao sa ating paligid na ang buhay ay pinahihirapan tulad ng mga inaabuso, mga inaabandona, mga matatanda at mga may sakit, mga hindi pinapansin sa lipunan.